Mabel! Sigaw ni Navi na tumawag sa atensyon ng lahat. Buong lakas tong sumuong sa tubig kasabay ni Ernest. Sa pag-asang maililigtas niyang dating misis na ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sadya bang mapaglaro ang tadhana at hinayaan nitong maunahan siya ni Ernest? Gayunpaman, hindi siya umasa dito. Ginamit pa rin niyang buong lakas at sumisid sa abot ng kanyang makakaya. Nang masulyapan ni Navi ang matagumpay na pagsaklolo ni Ernest kay Mabel ay saka lang siya nagdesisyong umahon at tinintay na makabalik ang dalawa. Sumalubong sa kanyang ilang katao at empleyado ng resort na nakasaksi sa pangyayari, kabilang na sina Paris, Hyacinth at Jazz. Anong nangyari, sir? Nag-aalalang tanong ni Jazz kay Navi. Naabutan namin na nalulunod si Mabel, kaya kaagad kami sumaklolo. Nauna si Ernest. Paliwanag ni Navi, nakahinga ng maluwag si Jazz. Naku, mabuti naman kung ganun. Anit to ngunit naiiling na siya sa sinabi ng kasambahay. Hindi sumang-ayon si Navi sa ideyang hinayaan niyang iligtas ng kanyang bodyguard ang misis niya sa oras ng kagipitan. Gayunpaman nagpapasalamat siya dahil baka nawala ng buhay ni Mabel kung nadelay pa si Ernest kahit isang segundo lang. Ernest carefully rested her body on the sand as people gathered around them. Nang makita ni Navi na walang malay at namumutla ng kanyang misis ay hindi niya maiwasang mataranta. Diyos ko, si Mabel, buhay pa ba? Natutulirong sabi ni Jazz. Sinuri ni Ernest ang kamay ni Belle at kinapa ang pulso nito. Wala akong maramdamang pulso. Susubukan ko siyang i-CPR. Ako lang ang may karapatang gumawa niyan, kaya umalis ka dyan, Ernest. Biglang umalma si Navi at walang pakundangang tinaboy si Ernest. Hindi na nakipagdebate pa si Ernest sa kanya tinayaan siya nitong gawin ang kanyang misyong iligtas si Mabel. Lumuhod to at sinimulang ipump ang dibdib ng babae. Pagkatapos ng ilang pump, kinulot ni Navi ang ilong ni Mabel. Huminga ng malalim, idinikit ang labi niya sa labi nito at huminga ng malakas. Pero wala pa rin nangyari, nanatiling walang malay si Mabel. Sige na, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Bulong ni Navi bago niya ipinagpatuloy ang pagpump sa dibdib nito. Ultimo si Paris ay wala ring tigil sa pag-iyak habang nakayakap kay Hyacinth. Mami ko! The girl sobbed. Hindi sumuko si Navi lalo nang marinig niyang emosyonal na pagtawag ni Paris sa ina nitong naghihingalo. Paris needs her, so does Navi. He needs her more than anything in this world. Sa kalagitnaan ng ginagawang chest compression kay Mabel ay mubuto ng tubig. Nawala ang pangamba na lahat at napalitan yung nakaginhawaan dahil tila ba pinagkalooban si Belle ng pangalawang buhay matapos ang insidenteng yun. Salamat sa Diyos at buhay ka. Mahinang wika ni Navi. Maingat niyang inangat ang katawan ni Mabel upang ikulong sa kanyang bisig. Wala siyang narinig na sagot mula dito. Marahil ay dulot ng labis na panghihina. Well, that won't be necessary. She's safe and that's what matters to him. Hindi lumaon, ikinalas niya ang sarili mula kay Mabel at dali-dali niyang binuhat ito pupunta sa klinik para lapatan ng paunang lunas. Tahimik na nakaupo sa cottage si Mabel. Makalipas ang ilang oras na pamamahinga niya sa loob ng klinik, bagamat maayos ng pakiramdam niya ngayon, hindi pa rin maalis sa isip niyang nangyari kaninang tanghali na muntik niya nang ikamatay. Laking pasasalamat niya kina Ernest at Navi sa pag-extend ng effort para mailigtas siya. After all, masyado pang maaga para iwan niyang mundo. Bata pa si Paris at kailangan siya nito hanggang sa paglaki. Isa pa, umaasa rin siya na balang araw ay mapapatawad siya ni Navi at pamibigyan ng isa pang pagkakataon para ayusin ang gusot sa pagitan nilang dalawa. Huy! Napapitlag si Mabel nang bigla siyang tawagin ni Jazz na kanina'y naiidlip lang sa tabi niya. Ginulat mo naman ako, te. Aniya, hawak kang dibdib. Iniisip mo pa rin ba yung naganap kanina? Hindi siya nakasagot. Ba't ka kasi nagpunta sa malalim? Ganong hindi mo naman pala alam na malakas ang alon. Gaga ka talaga. Alam ko na mali ako, pero hindi ko naman in-expect na ganong kalakas ang alon para tangayin ako. Depensa niya pa. Lesson learned na din sa akin to na mag-ingat na sa susunod. Mahirap nang malagay ang buhay sa alanganin gayong marami akong responsibilidad, lalo na sa anak ko. Mabutit alam mo, isa lang ang ating buhay kaya dapat natin yung pahalagahan. Paalala nito. Mabel smiled in response. Napakamot namang bigla si Jazz at iniba ang usapan. Parang tanga naman kasi yung lifeguard nitong resort.
Biruin mo, hindi raw nakafocus sa trabaho. May kausap daw sa telepono nung time na nalulunod ka na. Sumabay ang pagangat ng magkabilang kilay ni Mabel sa pag-awang ng kanyang bibig. Oh, so anong nangyari sa lifeguard? Ayun, sinisante na ng may-ari. Diretsong sagot ng kaibigan. Masyadong striktong owner nitong resort at hindi niya ito-tolerate ang kapabayaang nangyari. Paano na lang kung wala yung dalawa? Eh di bangkay ka nang naiahon kanina. Napabuga siya ng malalim na hininga. Hindi makapaniwala kung gaano kabilis nagkagulong buhay niya. Matagal-tagal ding katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa bago nagpasya si Mabel na basagin yon. She looked around as if she's trying to find someone. Nasaan nga pala si Paris at yung iba? Nandun silang lahat sa lodge. Nagpapahinga. Tugon ni Jazz. Si Sir Navi, muli niyang naalalang lalaki. Napatakip ng bibig si Jazz at kalaunan ni tinusok-tusok ang braso ni Mabel. Uy, ikaw ha? Masyado ka nang attached kay Sir. May something special na ba sa inyo? Kasi kung maalala ko kanina matapos kanyang CPR, niyakap ka niya. Sobra siyang nag-aalala sa B. Tudyo nito na may kasamang hampas sa balikat. Tumigil ka nga, Jazz. Walang special sa amin ni Sir. Tanggi ni Mabel sa kaibigan. Huwag kang in denial dyan. Ikaw mismo nagpapakita ng ebidensya. Nagbablush ka Kunwari ka pa. Sabay turo sa namumulang pisngi ni Mabel. Alam mo, puro kakalokohan. Tumigil ka na nga. Aniya pero sadyang makulit si Justin dito tumigil sa panunukso. Napaiwas siya ng tingin at lihim na napangiti. Hindi niya maalalang sinasabi ni Jazz na pagyakap ni Navi sa kanya kanina. Pero sakali mang nasaksihan niyo ng kanyang mga mata. Ito ay isang hakbang sa tamang direksyon at unti-unti mapapaamo niya din ang mabangis na tigre sa katauhan ni Navi. Ano yung pinag-uusapan niyo dyan? Someone asked. Kapwa sila napalingon sa direksyon na pinanggalingan ng boses na yon. Sir Navi, nandyan ka pala. Tawag ni Jazz sa amo nito na kararating lang. Kumuha to ng soft drinks mula sa bote at sinalin sa plastic cup bago uminom. Kakagising ko lang. Kamusta na dito? Wala namang nagbago, sir. Maliban kay Mabel na medyo namumula. Jazz! Si Mabel na medyo napipiko na sa kakulitan na kaibigan. Tumayo na si Jazz at nagpaalam. Pasok na muna ako sa lodge at maiwan ko na muna kayo ni sir. Bye! Hoy Jazz, huwag mo naman akong... Ay, napabuntong hininga si Mabel nang makitang papalayo na si Jazz mula sa kanila. Naupo si Navi sa tabi ni Mabel. Sinasadya mo bang iwasan ako, Miss Di Guzman? Hindi naman sa ganon. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan kay Jazz. Kaso basta nalang umalis ang lukaret. Aniya. Maiba lang. Natulog ba si Paris? Buti na lang oo. Pagkatapos ng lahat ng drama kanina, nakatulog siya sa sofa. Pagod na pagod siya at kahit alam niyang okay ka na, nag-aalala pa rin siya sa'yo. Natouch siya sa naging tugon ng lalaki. That's my girl. Mahal na mahal talaga niyang mommy niya. Kaya kahit nagdelikado ako kanina, hindi ko siya magawang iwan. Ang tanga mo. Kung sinunod mo lang ang payo ko, wala sanang nangyaring ganito. Nilagok ni Navi ang huling shot ng soft drink saka nito nilagay ang empty plastic cup sa mesa. Oo na, mag-iingat na ako sa susunod. Huwag ka nang mag-alala, okay? Mabel reassured, but Navi never stopped lecturing her. Huwag mag-alala? Munti ka nang mamatay, baliw ka. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinag-alala kanina. Munti ka nang mawala sa akin. Naisip mo ba kung anong mararamdaman ko, ha? Tiimbagang na sermon ni Navi sa kanya. Bakit mo to sinasabi sa akin? She asked, confused. Navi avoided her gaze and didn't say a word. Akala ko wala ka nang pakialam sa akin. Bakit parang nag-aalala ka? After a short silence, he replied. Sabi ko na nga, mali yung ginawa mo noon. Pero kahit na ganun, bilang boss mo, may pakialam pa rin ako sa'yo. Navi. Ngayon siya naman ang halos mawala ng kibo. Bawat salitang binitawan ni Navi ngayon lang ay parang damba ng nag-e-echo sa isip niya. Hindi man inamin ng diretso ng lalaki na labis na nag-aalala sa kanya, ramdam pa rin niya kung gaano to kasinsero. Bigla-biglay may kung anong inalabas si Navi mula sa bulsa ng suot nitong shorts. Eto, kunin mo to. Inabot nito sa kanyang isang bracelet na napapalibutan ng shell na may iba't ibang hugis at kulay. Nagtataka niya yung kinuha mula kay Navi. Saan mo nakuha to? Asked Mabel. Gawa ng anak mo,
tinulungan ko lang siyang itali yung bracelet. Sabi niya ibigay ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Siyempre naman gusto ko. Salamat. Masayang sabi ni Belle habang sinusuot ang bracelet sa kanang pulso. Dumaan lang talaga ako para ibigay sa'yo yan, Navi said, rising to his feet. Sige, maiwan na muna kita. Teka, prior to his leaving, she was able to grab his arm. He looked at her and asked, Ano? She smiled tenderly. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, Navi. Malaki ang utang ko sa'yo. You're welcome, Belle. A quick smile flashed on his face before he turned away. Tulalang na pinanood ni Mabel ang paglayo ni Navi habang nararamdaman niya ang pag-init ng kaliwang pisngi. Hindi siya maaring magkamali. Tinawag siya nitong Belle sa unang pagkakataon na makalipas ang 7 taon. Hindi niya inakala na muli niyang maririnig kay Navi ang pangalan na madalas nitong itawag sa kanya noon na sila'y mag-asawa pa. Chapter 15. Dumating ang ikatlong araw ni Mabel at Navi sa El Nido, Palawan. Maaga silang umalis ng resort para sa nakatakda nilang island hopping. Hinati ang kanilang grupo sa 2. Sa kaya magkahiwalay na bangka, nilibot nilang ilang magagandang isla ng El Nido. Malamig at sariwang hangin ang tuloy-tuloy na humahampas sa mukha ni Mabel sa kabila ng mainit na panahon. Hindi gaya kahapon ay mas payapa ng daloy ng mga alon kung kaya ligtas na maglayag sa malaaswol na karagatan. Busog na busog ang kanyang mga mata sa naglalakihang mga bato at kuweba na matatagpuan malapit sa kanilang nadaraanan. Wow! Natutuwa ang reaksyon ni Paris habang nakaupo sa tabi ni Mabel. Ang ganda-ganda po talaga dito, Mommy. Para pong kagaya to ng mga napapanood ko sa TV. Sumang-ayon si Belle. Kaya nga ang sarap po siguro tumira dito, Mommy, no? Hinapit niya ng yakap ang anak sa likod. Hayaan mo, balang araw ibibili kita ng isla at payapa tayong maninirahan sa lugar na tulad nito. Yay! Ani Paris. Bigla-bigla na patingin si Mabel sa lalaki na kaupo sa tapat nila. Nahuli niya itong nakasulyap sa kanila, ngunit agad din itong binawi ang mga mata nang magtagpo ang kanilang tingin. 4 na isla ang malayang nabisita ng grupo ni Navi sa loob ng 5 oras ng paglalayag. Una ang Matinloc Shrine, sunod naman ang Secret Beach kung saan na-experience ng ilan sa kanila ang sumakay sa kayak papasok doon. Si Navi at Ernest ang nagboluntaryong sumali habang ginagabayan sila ng mga bangkero sa bukana ng bangin. Binisita rin nila ang Talisay Beach na matatagpuan sa Tapiutan Island. At ang panghuli nilang destinasyon ay ang Helicopter Island kung saan na-enjoy nila ang kulay gatas na buhangin at turkesang katubigan na kumikislap-kislap dahil sa refleksyon ng haring araw. Sinamantala nilang pagkakataong makakuha ng magagandang litrato nang magkakasama bilang alaala ng kanilang pagbisita sa El Nido. Mabel, tara ligo tayo! Aya ni Josh matapos ang kanilang picture taking sa dagat. Naabutan siya nitong nakatayo sa gilid habang hinahanda ang mga pagkain. Pasensya na Mars, pass na muna ako ngayon. Kayo na lang muna ni Hyacinth at Paris ang maligo. Malungkot na pagtanggi ni Mabel. Tinapik ni Jazz ang balikat ng kaibigan. Ayos lang yun. Gets ka namin. Paano? Sa'yo ka na muna iiwan tong cellphone ko ha. Bahala ka kung gusto mo mag-selfie dyan sa gilid. Hindi pa naman siguro po ng storage ko. Inabot nitong telepono sa kanya. Kinuha naman ni Belle ang cellphone sa kamay ni Jazz. Sige, salamat talaga. She said nicely. Ibinulsa niya ang phone ni Jazz at tinuloy ang ginagawa. Hindi lumaon ay naupo siya sa malaking bato. Aliw na aliw siya habang pinapanood si na Jazz. Hyacinth at ang anak niyang si Paris na nagsasabuyan ng tubig sa isa't isa. Nananaig ang hagikikan ng 3 sa buong isla. Hindi niya maiwasang mainggit sa mga ito. Ibig niya mang sumama hindi niya magawa dahil mahigpit siyang pinagbawalan ni Navi na mag-swimming. She can't blame him though. Maybe it's just his way of protecting her from getting drowned again. Sinuyod ni Mabel ang dagat mula sa malayot na mata niya si Ernest. Napapaahon matapos magbabad sa tubig ng ilang minuto. Habang si Navi ay nanatili na muna doon at sumisid papunta kay na Hyacinth. Pansamantalang inalis ni Belle ang kanyang atensyon sa karagatan at naglaan ng konting oras para tingnan ang mga litrato sa phone ni Jazz. Maya-maya tumigil siya nang maramdaman niya ang paglapit ni Ernest sa kanyang pwesto. Huminto to sa harap ng lumang kakahuyang mesang pinaglalagyan
ng mga pagkain at kumuha ng isang hiwa ng pakwan. Ngumiti ito sa kanya. Oh, ba't umahon ka kaagad? Tanong ni Mabel. Naupo ito sa tabi niya, saka dinura siya malayong buto ng pakwan na nasa bibig nito. Konti lang kinain ko kanina at nararamdaman kong nauhaw na ako. Kaya umahon na muna ako para kumuha ng prutas, he said. Ikaw, bakit nag-iisa ka dito? Ayaw mo bang samahan ng anak mo doon? Umiling siya. Para namang papayagan ako ng boss natin na magtampisaw sa dagat. Ayaw nga akong pasampahin noon kahit sa mababaw. Pinatong ni Ernest ang kamay nito sa balikat ni Mabel. Paano kung samahan kita? Siguro naman hindi na mag-aalala si Navi sa'yo na ngayong nandito naman ako. Hindi ko yata kaya. Sige na, please. Pamimilit pa nito pero hindi umubra kay Mabel. Marami pang pagkakataon, Ernest. Babawi na lang ako sa susunod. Dito niya naramdaman ang paglaho ng kamay ni Ernest sa kanya. Tumingin ito sa kawalan subalit hindi niya mawari kung malungkot pa ito o nagtatampo sa kanyang mga sinabi. Tinapik niya ang likod ng lalaki. Tingnan mo, pasensya na. Alam ko naman na mabait ka pero sapat na yung ginawa mo kahapon para ipakita kung gaano ka kabait. At pinapahalagahan ko yung effort mo para iligtas ang buhay ko. Salamat talaga. Wika ni Mabel na puno ng sinseridad. Bumaling si Ernest, umiti ito ng malapad, bagay na hindi niya inasahan. Wala yun, kasama sa trabaho kong protektahan hindi lang si boss, pati na rin ang mga taong malapit sa kanya. Ang bait mo naman talaga, she said. Ilang segundong nakatitik si Ernest sa mga mata niya at ang tanging nagawa lang ni Mabel ay ang manahimik. Unti-unti nag-iba sa timpla ng mukha ng lalaki. Hindi ito mapakali na parang may gustong sabihin. Ernest? Tawag niya dito. Kumurap-kurap si Ernest, hindi naglaon ni nagsalita din. Nga pala Mabel. Medyo nakakahiya tong itatanong ko at wala ko sa posisyon para makialam. Nasaan nga palang tatay ng anak mo? Bakit hindi malang nangangamusta? Nabigla si Mabel sa mga tanong na ibinato sa kanya ng kaibigan. Bakit biglang naisip ni Ernest na usisain ang bagay na yun? Matagal din na nahimik si Mabel. Hindi mawari kung ano ang kanyang sasabihin gayong hindi pa siya handang i-open up yon sa katulad ni Ernest na ilang linggo pa lang niyang nakakasama sa mansyon. Tingnan mo, kung hindi ka pa handang magkwento, ayos lang. Naintindihan ko. Pasensya na sa pagtatanong. Pagbawi ni Ernest at marahil na halata nitong hindi niya pa kayang magsalita. Salamat sa pag-iintindi, Ernest. Bumawi si Mabel sa pamagitan ng isang matamis na ngiti. Muling iniba ni Ernest ang usapan. By the way, pwede ba akong kumuha ng ilang picture kasama ka? Kung okay lang sa'yo. Alok ni Ernest sa katinurong gadget na hawak ni Belle. Oo naman. Sinakop niya ang natitirang espasyo sa pagitan nila ni Ernest habang nakatutok ang phone sa kanyang dalawa. Sa bawat click niya sa shutter button na iba't ibang pose ang kanilang ginawa. May nakangiti, may nakatawa at ilan sa mga yun ay nakawaki pa. Masarap sa pakiramdam na kasama siya. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagkailang kahit na sobrang dikit nila sa isa't isa. Masasabi niyang komportable siya kasamang lalaki. Busy-busy kayo ah. Halos sabay silang nagangat ng tingin ni Ernest. Hiling niya ilamunin siya ng lupa nang mapansin niyang madilim na ekspresyon sa mukha ng lalaking nasa harapan nila ngayon. Boss, hindi ko napansin na dumating ka na. Ernest said to Navi, trying to make excuses. Sorry, kami ni Mabelay. Wala akong pakialam sa ginagawa niyo. Navi blurted. Tawagin mo yung tatlo doon, sabihin mo kakain na. Yes sir. Tumayo si Ernest, tumalima na. Mabilis sa sinilid ni Mabel ang phone sa bulsa ng suot niyang denim shorts. Huling-huli niyang pagtitik sa kanya ni Navi at konti na lang ay magsasalubong ng magkabilang kilay nito. Ano yun? He asked. Nag-uusap lang kami saglit ni Ernest, sir. Paliwanag niya dito. Nag-usap lang kayo pero nakuha niyo pang mag-selfie dyan sa gilid. Ano yun? Naghaharutan kayo? Nabigla siya sa paratang ni Navi. Saan sa mundo nang galing yun? Kasama ba sa patakaran nito ang pagbawalan siyang makihalubilo sa sinumang lalaki? Ganun na ba kalala ang trust issue nito sa kanya? Sir, hindi ako nakikipagharutan sa bodyguard mo. Si Ernest mismo nag-alok sa akin na mag-picture. At pumayag ka naman? Nakiusap sa akin yung tao. Alangan naman tanggihan ko, hindi ba? She said sarcastically. Teka nga sandali, Navi. Nagsiselos ka ba? He quickly turned back and shifted his eyes towards the view of the ocean.
Ba't ko naman pagseselosa niyang si Ernest? Ang lalaki niya na isa lang bodyguard. Mabel stood on her tiptoes to reach his ear. From behind, she said, "Correct! Bodyguard mo lang siya pero halatang bothered ka sa tuwing magkasama kami." Anong ibig sabihin nun? Humarap sa kanya si Navi ng may nakakilabot na aura. Itinaas nitong hinduturo malapit sa dibdib ng dating misis. Naglolokohan ba tayo ngayon, Miss Di Guzman? Imbis na matakot at lumayo ay kumuha siya ng ice cube mula sa styrofoam. Hinawakan niyang kamay ni Navi na bahagyang nakaturo sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba. High blood na naman ang Navi ko na yan. Relax, baka bigla kang atakihin yan. Kantyaw niya sa kapinasok ang maliit na yelo sa bibig ng dating asawa. Dinura ni Navi ang yelo sa buhangin. Ew! Kinindatan niya ito bilang ganti. Hindi na nakahirit pang lalaki dahil dumating ng iba nilang kasamahan. Kumuha siya ng tuwalya at binigay sa anak na basang-basa. "Mommy?" Tawag ng bata sa ina. "Yes, baby," she answered back. "May ginawa po ba kayo kay Mr. Navi? Bakit parang galit na naman po siya?" Sinulyapan niyang lalaki na ngayon na nakatingin ng masama kay Ernest habang kumakain ng pakwan. Humagikik siya. "Wala anak, inagawan kasi siya ng pakwan kanina ni Kuya Ernest mo. Kaya ayan, mainit na naman ang ulo." Pabiro niyang sabi sa bata. Ligtas na nakabalik sa pantalan sina Navi, Mabel at Paris pagsapit ng hapon. Nauna silang nakababa ng bangka at hihintay na lang nilang pagdating ng grupo ni Jazz, Hyacinth at Ernest. It was only a few moments before they saw another boat arrive. Sinalubong ni Mabel ang mga kaibigan at tinakbayan. Along with Paris, sama-sama silang naglakad pabalik sa lote kung saan nila ipinarada ang sasakyan. "Sana next time, marami pa tayong mapuntahang isla," sambit ni Belle sa dalawa. "At sa susunod, magdadala na ako ng memory card na hindi napupuno ng pictures ang phone ko." Natatawang hirit ni Jazz. Si Hyacinth naman ang nagsalita. "Ate Jazz, pasahan mo ako ng pictures nating tatlo ha. Nalobat ako kanina, kaya hindi ako nakapagtabi ng mga litrato." "Sige Beb, paalala mo lang ulit at baka makalimutan ko," ani Jazz. "Pasahan mo rin si Ernest, kung maalala ko may ilang litrato rin siya dito. Kasama si Ate Mabel." "Ay!" Nanunuksong wika ni Hyacinth. Sinaway naman ni Belle ang kaibigan. "Shh! Huwag kang maingay, baka may makarinig sa'yo." "Sino? Si Kuya Ernest?" "Ihi!" Biglang sumingit si Paris. "Hindi po Ate Hyacinth, si Mr. Navi po. Baka marinig niya kayo, magagalit na naman siya." Humagalpak ng tawa si Jazz habang si Mabel ay mistulang ice cream na nagbabadyang matunaw sa kahihiyan. "Tama ka dyan, Paris. Buti pa tong bata, kabisadong ugali ng..." Napatda ito nang biglang lumingon si Navi. Matalim na tingin ang tinapon nito sa kanilang apat. "Sabi ko nga mananahimik na lang kami, Sir Navi." Kabadong sabi ni Jazz sa lalaki. Ibinalik ulit ni Navi ang atensyon sa harapan. Si Mabel namumula na sa kahihiyan at hindi kinayang kakulitan ng kanyang mga kasamahan. Narating nilang paradahan ng ilang sandali. Naunang sumakay sa front seat si Navi, katabi ang driver na si Ernest. Ang tatlo naman ay nasa backseat, habang si Paris ay nakakalong kay Mabel. "Saan tayo ngayon, boss?" Tanong ni Ernest kay Navi. "Sa resort na muna. Mamaya na tayo mamili ng mga souvenir. Magpahinga na muna tayo." Affirmative. A sudden rattling sound from someone's phone prevented Ernest from turning on the engine. He excused himself and took the phone from his pocket. Sinagot nito ang tawag. "Mang June," bungad ni Ernest sa caller. "Ha? Anong nangyari?" Okay, sasabihin ko sa boss." "Salamat." The call ended with a heavy sigh as Ernest placed his phone on top of the car's dashboard. Anong sabi ni Mang June? Usisa ni Navi. "May emergency raw na nangyari sa mansyon, kaya kailangan na nating bumalik ng Maynila sa lalong madaling panahon." Mabigat nitong wikang ikinabigla ng lahat. "Anong klaseng emergency?" "Hindi ko alam, hindi niya binanggit kung ano. Sabi niya, bumalik na lang daw tayo para makita natin mismo." "Kung ganun, ipaalam mo sa piloto ko at ihanda ng private jet ko. Babalik na tayo sa Maynila." Navi declared as Ernest switched on the car's engine and drove as fast as she could. Dahil sa mga nangyari, malabo na matuloy pang plano nilang mamili ng memorabilia sa souvenir shop.
At ang pamamahinga nila matapos ang maghapong pagbababad sa araw ay kailangan na muna nilang isantabi. Nangihinayang si Belle sapagkat plano niya pa naman sanang mamasyal kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit wala siyang kontrol sa mga magaganap ngayon at desisyon ni Navi lamang ang masusunod. Habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng katahimikan sa maliit na espasyo ng sasakyan, inulan naman ng pagtataka ang mukha ng dalawang marites na nasa likod. Ano kaya sa tingin mo yung emergency? Pabulong na tanong ni Hyacinth. Hindi kaya pinasok tayo ng mga magnanakaw tapos nilimas lahat ng mamahaling gamit ni Sir? Kinutusan siya ng mahina ni Jazz. Gaga, paano mo nanakawan ng mansyon nandun sa Simang June? Isa pa highly secured ang buong lugar na kahit sinong halang ang kaluluwa, hindi makakapasok kaya malabo yung sinasabi mo. Napahawak si Hyacinth sa kanyang ulo. Sorry na nga Ate Jazz, nagsasuggest lang naman ako ng posibleng mangyari. High blood ka naman kagad dyan. Nakakatanga naman kasi ang mga pinagsasabi mo. Tingin mo ba, hahayaan ni Sir Navi na may makapasok sa secret haven niya ng ganun-ganun na lang? Mag-isip ka nga. Uy, tama na yan, Mabel interrupted. Huwag na muna nating isipin yun. Ang mahalaga makauwi tayo ng ligtas. Alright, kalma lang tayo. Magiging okay lang tayo. Tumango ang dalawa at hindi na nagsalita pa matapos noon. Tumingin siya sa bintana at pinanood kung gaano kabilis ang kanilang pagtakbo. Sinungaling na nga siya kung sasabihin niyang hindi siya nag-aalala. Hindi magandang sitwasyon at ang tanging paraan para malaman kung anong nangyari ang bumalik sa bahay. Ah, naisip niya pa lang kung anong posibleng naghihintay sa kanila pagbalik ay kumakabog ng kanyang dibdib. Bahala na, sa isip-isip niya. Gabi na nakarating ng Maynila ang grupo ni Navi mula Palawan. Sinundo sila ng driver sa kayang service car mula sa runway ng paliparan papunta sa kanilang huling destinasyon. Hindi naging hadlang ang mabigat na trapiko para makauwi sa lalong madaling panahon.